napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Sister Mary. Alam nyo, ang ganda ng sinabi dito ni Sister Mary, bukod sa napakaganda niya rin. Sana pala pumunta talaga ako ng Davao, no? Kung doon kung makikita kala Pastor Apollo Kibuloy yung ano. Yung mabato ako dito bigla. Joke lang po yun! Bigla tayong batuhin. Anong forever ka dyan, ha? Ito yung disiplina ni Pastor Apollo Kibuloy. Abusado nga ba? Panorin natin to. Diyos namin. Mary, halika. Siya. Ay lang pagtuo. Mary, ay lang pagtuo. Hindi ka kabalo mag-Bisaya. Mary, ganito yung istorya niya. Punta siya ng SM. And then, yung mga Pilipino, sabi na, pagtangkad naman ng babae nito. English ka naman masyado yung ito. Sabi na Mary, Tangkad nga. istoryahe. Istoryahe. Ilan nakakatuig diri sa ako ang kingdom? Ilang taong ka na rito sa Kingdom? 20 nakatuig. 20 years na. 20 years. 20 years na. Tignan nyo, 20 years nang nasa Kingdom. Kingdom ba? Kingdom, no? Tama? Kingdom of the Jesus Christ. So, tama ka. Ito 20 years. Isa sa mga patunay na kung ano nga ba talaga ang pag-uugali ni Pastor Apollo Kibuloy. 12 years as a worker. 12 years sa work. 20 years. Na imong mga pamilya direct kanan. Dili ako lang. Ikaw lang. Parang gusto ko na mag KJO. Saya. Yan ang naka-decide ko. Naka-decide mag-worker. Bago po. Matagal ako ng member. Young people ako sa una. Galing magtagalog. Tapos, and every year kasi we have a youth camp. Ang cute niya Youth magtagalog, Congress. So, once I attended it, I feel Mukhang ipagpapalit ko na si BP Sara. that I want this kind of life. I want to dedicate my life to God. Unsay pagtanaw nimo kay pastor, iyang karakter? He's the father actually. Anong magiging explain mo Si sa karakter ni Pastor napakabutan Apollo si Sir. Kibuloy? May peace daw ko, Mary. He's the father. He always looks beyond who we are, and Pastor always makes us better. Marami talaga ang nagpapago sa amin dahil kay Pastor. Na hindi lang sa spiritual side, sa lahat ng aspect sa kinabuhi. Nagpago dyan mo. Sa buhay. Ang hindi lang masyado maintindihan, Mary, yung iba yung disiplina, di ba? Ikaw yung underground discipline also. Pero ito yung patunay, no? Kasi ito lang, shit! The best ko nang sinabi sa vlog ko to eh. Ay, Boss Dada, ba't wala kang jacket na naman? Pogi. Ay, thank you, Boss Dada. Gusto ko sa lahat. Sinasabihan akong pogi. And then, ito yung patunay, no? Kita nyo to, si Sister Mary. Pagkumparahin nyo yung si Sister Mary at yung witness na 3 ang belt bag sa katawan. Sorry naman. Pagkumparahin nyo sila, biriwa, sino pipiliin ni Kibuloy? Etong si Sister Mary o yung witness ni Risa Ontiveros? Pero, nung alam niyo di ba, nung unang mga video ko dyan, against ako kay Pastor. Pero nung habang tumatagal, nare-realize ko na, bakit pinatulan to ni Pastor? Kasi dinami-daming magaganda dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Bakit yun pa yung napili niya? Si Rayas ang panalo. Meron ba rito? Nandito ba yun? Di ba? Nandito ba yun, tol? Sinama mo ba dito to?
Ay, mahaba pa pala. Baka makasilay tayo dito. No? Dito niya mapapatunayan na ano lang ba, yung usapang ito, ano lang sa syempre, lalaki ako, hindi naman ako katulad ni Maring Janet na bayot, no? Sipin niyo mabuti sa itsura ng witness, kahit hindi pa natin nakikita yung mukha nun, kahit sa katawan lang, sa pagiging mapanghusga ko, panghusgang tao ako eh. No? Tapos tignan niyo si Sister Mary. Tapos sino ba yan? Si Risa? Rias? Oh. Putang ina, dito na ako. Ba't pa ako doon? Sisirain ko pangalan ko para sa katulad mong so very, very loser? Dito na lang ako kay Sister Lee, kay Sister Mary. Diba? Tingnan niyo, ang ganda, Ganda na, tangkad pa, galing pa magtagalog, di ka mahihirapan. Diba? Hindi ka mahihirapan makipag-usap sa kanya. Ang tanong, magiging jowa mo ba? Kasi nga, banal yan. Kahit talin natin. Parts and ano yan siya, parts and partial sa kingdom. Mas nada, paggamit ng video mo muna. May na panahon na magawa ka ng mga mistakes. So, kailan mo yun harapin? Ay, maayo nga pala, Pero sorry. Sorry, mga madre nga pala. Nakakalimutan ko po, nakakita ko ng maganda eh. Pag-ubos ka, madali lang yan. Pero kung parali mo ng mga garbo mo, dili jud ka madugay dire. Mao na akong masulti. How about Cute niya magsalita, no? accusations that being... BMR, Tagalogin mo na. Bisaya. Bisaya. Ano yung Tagalog kayo? Tagalog. Para BMR ba yun? Hindi po yung Tagalog? Opo. Okay. Ano po yung inyong masasabi doon sa mga accusations kay Pastor Kibuloy? Actually, kilala namin yung nag-accuse kay Pastor. Sa una kami na parang same batch kami. Halos kasabay kami na... Kakilala na rin pala nila. So bakit naka-face mask? Kasi lagi sinasabi ng mga vlogger, ng mga tulonggis dyan, sabi daw, kaya ayaw daw ipakita yung identity ng mga witness na yan, or yung muka, ganon. Dahil baka daw ipa-chuping ni Pastor. Walang niya, kakilala naman na pala nila Pastor yan eh. Ngayon ba tayo magpakita pa ng muka? Kung sa anong dahilan? Kung talagang totoo yung sinasabi nila. Dapat pala talaga pumunta akong Davao eh. Baka magbago pa isip ni Sister Mary. Sorry. Full time, halos kasabay kami nag-worker. So, kilala namin sila. At Kakilala na pala nila unlike sa talaga. akin, more sila nagstay dito sa Pilipinas. Ako kasi nag-worker ako, nag-missionary ako abroad. So sila, araw-araw ang kasama nila si Pastor. Ako, twice a year lang ako uuwi at pinakamatagal magstay ako ng 4 months. Which is every worker, kahit saan ka pupunta, our desire is to be here. Pero syempre dahil malaki ang gawain, pinadala kami sa iba't ibang bansa. So, ang masabi ko lang na talaga, palad sila na kasama niya si Pastor araw-araw. At kung masasabi nila na na-rape na sila 2012, 2013, bakit 2021 lang sila umalis? Kasarapan. Masarap mo, Kuya Boloy. Hindi, yun din yung malaking katanungan. No, kung nag-aasa ka na pala at kung may pangit ng ginagawa sa'yo, ba't ka pa tumagal? 8 years? Diba? Ayun din yung malaking katanungan dyan eh. Kung talagang na-chupet ka, no, di sana lumayas ka na dyan kung ayaw mo sa yung mga ginagawa sa'yo, diba? Ang galing nito ni Sister Mary, ang ganda na, ang talino pa. Which is hindi na siya ma-reconcile ang kanilang statement. At nagbalik-balik At pa. nagbalik-balik sila. Sabay kami umuwi sa Ukraine. Walang parents. Nag-concert kami doon. Nag-invite sila ang kanilang parents Grabe, dito. may mga concert So, pa, no? hindi man sila credible. Hindi paniwalaan ang kanilang akusasyon. Anong panawagan mo sa kanila?
Wala kami connection. Actually, na nakakapagtaka kami Barag. na ano naman sila. Nagbago ang kanilang Hoy, mga nag-interview dyan, rinig ko kayo ha, nagtawanan kayo. testimonya, nagbago ang kanilang statement. Bigla-bigla. Tapos, copy-paste ang mga statement nila. Copy At first place, kung sasabihin nila na ito ang reason bakit sila lumabas, paniwalaan pa sila. Pero at first place, hindi yan ang dahilan bakit sila umalis. Ano po ang dahilan nun? Iba-iba nang gusto nila magkaroon ng pamilya, Juwa. ayaw nila ng buhay ng missionary, ganyan. Gusto nila makipag-boyfriend, lakwatsa sa labas. Ganyan. Nagsimula Iba-iba na ang kanilang dahilan. Nagsimula yan, Mary, nung Nung pandemic. Nung pandemic, wala nang travel eh. Oh. Before pandemic, Na homesick. No, na homesick. Ano daw? Yung Ukrainian yung sinasabi niya. Okay. Akala ko yung witness eh. Yung yung isa rin sa mga witness. Pero kahit na, mas gusto ko pa rin si Sister Mary. Ayoko dun sa Ukrainian na yun. Ukrainian. Sabi ni Mustada, si MBR, tayo na, in love na English. Visit ka, BMR ha? Yung BMR ha? Yung Ukraine rape daw. Ano ba ito nangyari? Ito rin natin. every year, nagpa-travel tayo eh. All over the world. City. So, they are with us. Nung nagta-travel kami, masaya. Punta ka ng Hong Kong, punta ka ng Amerika, punta ka ng iba't iba. Masaya. Tsaka, 5-star hotel, 5-star pagkain. lahat. Masaya Five-star yung hotel? Nung pandemic, stop na. Wala na. Doon medyo nakita ko nagbago na yung temperament nila. Kasi siguro sabi naman, lungkot ng buhay dito. Yeah, hindi man naman. Hindi, dapat pag ganyan na pumapasok ka sa isang relihiyon, na alam mo naman din na kung ano yung pinasukan mo, dapat tanggap mo yan. Tsaka kapag kung aalis ka, huwag ka na dapat gumawa-gawa ng kung ano-anong kwento-kwento na ganito, ganyan. Tsaka anong height nung na yun? Parang ang laki nga atang babae nun eh. Pero ito nga, si Sister Mary, parang isang mas tangkad pa nga kay Pastor, Hindi man makalabas, hindi makaklakwat siya sa mall, hindi man magawa ng gusto nilang gawin siguro. So, yun pag-uwi nila, umalis na sila sa ministry. Pero hindi yon ang dahilan bakit sila umalis. Kasi kung yun ang dahilan, bakit na lang sila umalis ng 2013, 2012, nangyari yun. Araw-araw kasama nila si pastor, nasasabihin nila rapist. Nagta-travel. Nakakaloka naman. Mamulitin ko na po yung tanong. Ilang taon po kayo nung... Kinikilig yung mga nag-i-interview. Ilan taon na Naririnig po ko na yung na-convert kilig eh. o nag-work? How old are you? Edad mo. Edad po nung... Siguro, first time na meet ko si Pastor, 15 years old ako. Ngayon. Secret. Wag na. Sikreto, dad. Hoy, ba't mo tinatanong ko ilang... Pwedeng Ba't mo tinatanong ko ilang taon na si Sister Mary? Sino yung nagtatanong na yun? Si BMR ba yun? O si Boss Dada? Loko kayo ha? Sumakit puson ko. Ay. Puta na, ganda daw talaga. No, Boss Dada, no? Pala sumama. Pala dumaretso na ako dun. Si Bisdak nagtanong. Ay, Bisdak! Ba't mo tinatanong ha? Ba't mo tinatanong yung edad ni Sister Mary? Ay, baka din ha? Ito na. Ilang taon na po kayo ngayon? Uy, ha? Pag nagka-level yung age nyo, alam na this? Sa susunod, sama ka sa Kingdom of Ninyo Barsaga. Puta na. Sige, sama ako. Lublub ko yung hype na yan. Sub ko yun sa... Basagin ko. Basag na nga pala mukha.
tanong ulit. Mm. Ano ang panawagan mo sa maraming Pilipino na naguhusga ngayon kay Pastor Kibuloy? Yeah, magandang tanong. Ano naman, ang witnesses na galing dito, kami mga worker, kilala kami sa kanila. So, dapat para maging fair, pakinggan both sides. So, we've heard their testimonies. Bakit hindi nila nalang mag-introduce at mag-invite? Oo nga, no? Bakit ano? Boss Dada, may mga ano na ba rito? May mga pumunta na dyan sa Kingdom of Jesus Christ para tanungin nila yung side naman ni Pastor Apollo Kibuloy. Wala, no? Meron ba? Meron bang pumunta dyan? Wala nga, pero yun ang masakit dyan. Tama yung sinabi ni Sister Mary. Pakinggan nyo rin naman yung side namin. Tayo na, puro lang side ni Risa ang pinapakinggan nyo kasi. Yun nga ang problema. Nagpunta sila dyan. Chap-chap pa rin. Puta. Si Jessica Soho ng chap-chap din. Ako, dapat chap mo na si Jessica Soho eh. Yun naman talaga yung dapat. Dapat pinakinggan nyo rin yung side nila. Katulad yan. Nitong mga madre. May kung sino yung mga ano yan, kung talagang merong nagaganap na ganun. Biruin nyo sa dami ng mga madre dyan. Diba? Kasi, hindi, alam ko na kung bakit hindi rin nila ginagawa. Kasi sa dami ng mga madre dito, talagang maano sila, matag dito. Parang mapupukaw ng mga, alam mo yun, yung mga bulag, hanggang ngayon bulag pa rin sa katotohanan. Mapupukaw yung isip nila kapag narinig nila yung mga side ng ng mga madre dito kay sa Kingdom of Jesus Christ eh. No, tsaka syempre sasabihin na naman ni bilang advance tayo mag-isip. Ang idadahilan nila diyan useless na, sasabihin na naman ni Lisa. Useless na naman po. Kapag magpunta po kami doon, syempre sasabihin lang po nila ay mabait si pastor. Hindi, sana pinakinggan nyo rin, tapos inilahad nyo sa media. Walang yan, lahat ng nilalahad nyo sa media, puro kasiraan ni Pastor Apollo Kibuloy eh. Pero yung side ni Pastor, hindi nyo nilalabas. Dapat maging maging neutral kayo sa sa mga ganyan na kaso. No? Ba't hindi kayo nagpupunta rito? Nagpunta nga daw kayo, chinap-chap nyo pa. Anak ng teteng naman. Tanungin nyo yung mga nandyan sa loob, Diyan sa loob tuloy. Ba't loob? Diyan sa Kingdom. Diba? Kausapin nyo sila, interviewin nyo yung mga tao. Hindi yung side lang na masama si Pastor Apollo Kibuloy. Yun lang yung nilalahad nyo. Pero yung side niya na para na mga sinasabi nito, ng mga kasama niya dyan, sa Kingdom of Jesus Christ, ba't hindi nyo pinapakinggan? Wala ba silang karapatan na magsalita din para mapagtanggol si Pastor Apollo Kibuloy? So puro na lang ba lahat ng karapatan nasa witness? Ganun ba yon? Naku po, pag ganyan ng ganyan, ayoko na rito sa Pinas. Gagawa ko ng sarili kong mundo. Natada dito ng mga workers na ilang dekada, mga faithful workers sa Kingdom, para maging fair ang laban. At alam na namin, sa kanilang statements, hindi man sila ma-reconcile ang kanilang statements. At tinatago nila ng identity nila. Nakilala naman namin sila. Di ba? So, para maging fair, dapat pakinggan dun kami. So, all the Filipinos, kahit hindi nila kilala si Pastor, they will have, the ball in their hands to decide, But now, I think it's very unfair na parang they're trying to ruin Pastor's reputation. At nakikita namin yun sa mga video, sa Congress, sa testimony ng mga alias na yan. So, kaya mga worker din, kami mismo nag-volunteer na magawa ng vlogs namin. Para, din namin, we will open up our sites so that people will have, two sides of the story. Paano ito nakakaapekto sa inyong
pagiging member dito kay Pastor Apollo Kibuloy? Hindi naman nakikita sa amin kasi mula sa sa pagsimula pala ng ministry, marami na mga akusasyon. Lalo na yun na global at very less talaga ang ministry. So napakamalaki ang gawain ng kingdom, international na, lalong-lalo meron ng sarili. Ito, maputol ko lang kayo Yung sinasabi kasi ni Humpak na kalokohan daw yung 7 million na members ng The Kingdom of Jesus Christ. Ito kung di ka ba naman tanga, magpapagawa ba ng napakalaking simbahan o church si Pastor Apollo Kibuloy kung sinasabi mong mga 10,000 lang ang member? Bobo ka rin no? Nakita mo ba yun? Manood ka kaya manood ka ng vlog ni Boss Dada, ni yung mga vlogger na pumunta dun. Sana puro ka lang koda Sinong tanga magpapagawa ng sobrang laking simbahan? Tapos sa 10,000 lang yung iisang daan lang yung doon, magsasamba doon. Sino yung bukang ini? Si Humpak. Yung bata ni Banat Bay dati. Yung todo sip-sip sa puwet ni Nino Barsaga ngayon. Fake news daw, fake news. Laki-laki nun, nakita nyo ba yun? Sino yun? Ay, kaya mo na, wag mo nang paano yun, boss. Kaya mo na, Boss Dada. Walang bilang dito sa mundo yun. Sampirma na nga lang ng bulati dun. Yeah. So, syempre, dahil sa friendship din ni Pastor kay Mayor, marami mga controversies. So, hindi yan maiwasan. At siguro, bakit hindi nila ginawa na lang ng ibang akusasyon? Dahil yun ang pinakamalaswang na akusasyon na pwede gawin sa isang tao para maruin ang kanyang reputasyon at credibility. Alam nyo, yung ginawang kay Pastor Apollo Kibuloy, ginaya lang din nila yan sa ibang bansa. Totoo lang. Alam nyo kung bakit? May napanood kasi akong video dito. Tingnan nyo May napanood akong video dito na ewan ko kung anong klaseng vlogger to, na ikinumpara si Pastor Apollo Kibuloy sa mga nakasuhan ng mga pastor sa ibang, nabura ko na. Wala na, nabura ko na, sayang. Panood ko sana kahit saglit. Maraming mga pastor sa ibang bansa na nakasuhan. Tapos halos lahat ng paratang, iisa, ganito. Sexual harassment, child abuse, no? Pastor. Siguro kung halimbawa man na itong si Pastor Apollo Kibuloy, kung nasa panig to ng mga Marcos, hindi mangyayari to ngayon. Totoo lang, hindi mangyayari to. Nasa panig kasi ng mga Duterte. Kaya talagang init na init sila. Si Chris Ulo, tinitira na naman si BP. Kaya nyo, may panahon din sa akin yan. Dito talo-talo muna kami. Sa showbiz na lang kami magkakaibigan. Sa politics, yari siya sa akin. So yan mga kabiyaya, mga kadides, at nangangawit na rin yung bunganga ko.